3 seconds pa lang kayong nagkausap, iniisip mo na agad kung anong isusuot mo sa kasal nyo. Nag-reply lang siya ng hahaha, napa-research ka na agad ng couple name nyo sa TikTok. Tapos pag di na siya nag-message kinabukasan, ayun na, wasak, heartbreak, hugot playlist on loop. Ang tanong, bakit ang bilis mong ma-in love? Hindi ka nag-iisa, besh, at hindi ka baliw. May mga psychological at biological reasons kung bakit parang love at first reply ka lagi. Kaya sa video na to, tatalakayin natin ang mga scientific at nakakatawang dahilan kung bakit ang dali mong mahulog sa bitag ng I think I'm in love. At oo, may tips din kung paano hindi maging feelingera next time. Let's go! Reason number 1, dopamine rush. Love at first like. Alam mo ba kung anong unang-unang nangyayari sa utak mo kapag may nagpakilig sa'yo? Boom! Dopamine! Isa itong neurochemical na kilala bilang pleasure chemical. Para siyang endorser ng feelings. Pag may nagparamdam, siya yung biglang sumisigaw sa utak mo. This feels amazing! Gusto ko pa! Kaya kahit simple lang na good morning sa chat, bigla kang may playlist na sa Spotify na pang road trip nyo. Ini-imagine mo na agad yung future nyo. May 3 dogs, 2 kids, 1 plant, at isang broken heart sa dulo. Dopamine is sneaky. Hindi siya love, pero pinapa-feel niya na parang love. Kaya kahit green flag lang yung vibes, naiisip mo na agad, ito na kaya si The One? Spoiler alert! Minsan si The One ay isang lesson 1. Pero don't worry, normal lang to. Your brain is just trying to chase pleasure. Kahit di ka pa sure kung tao ba yun o trauma lang na naka-perfume. Reason number 2, sociosexuality. Low-key landian mode on. Ang pangalawang dahilan kung bakit ang bilis mong ma-in love, may kinalaman sa isang psychological trait na tinatawag na sociosexuality. Relax ka lang, hindi ito tungkol sa sosyalerang sexuality. Sociosexuality means kung gaano ka ka-open sa intimate connection kahit walang emotional bond. In short, may tendency kang magka-feelings agad kahit konting lambing pa lang. Landian pa lang, may future na agad sa utak mo. Yung parang, sinabi niyang cute daw ako, may dalawang klaseng tao dito. Una, restricted. Yung tipong kailangan mo na naming magkakilala ng 5 taon, 3 retreats at isang family reunion bago kita mahalin. Pangalawa, unrestricted. Yung, hala, nilike niya yung selfie ko noong 2018. This must be fate. At kung ikaw yung huli, chances are, mabilis kang ma-attach kahit wala pang label. Baka nga, wala pang ang chat thread, nag-i-imagine ka na agad ng kasalin nyo sa Tagaytay. #prenup sa ulap. Ayon sa research ng mga psychologist, people with high sociosexuality are more likely to feel instant attraction, lalo na kung may physical contact or flirtation involved. Kaya minsan, kahit simpleng, uy, bagay sa'yo yung kulay, aba, ready ka na magpa-apelyido. Pero ito ang plot twist. Hindi ibig sabihin na marupok ka. It just means that your brain is wired to associate touch and attention with deep connection. Minsan, hindi love ang nararamdaman mo, kundi emotional validation. At yan ang delikado, kasi validation fades, but heartbreak lingers. Aray! Reason number 3, attachment style. Bata ka pa lang, umaasa ka na. Eto na, ang childhood trauma segment ng video na to. Don't worry, save space tayo dito. Attachment theory says, the way we love and panic today is shaped by the way we bonded with our caregivers nung bata pa tayo. May 4 na style. Una, secure. Yung tipong gusto kita, pero okay din ako kung wala ka. Number 2, avoidant.
Don't come too close. Ayoko ng clingy. Number 3. Anxious. Bakit di ka nag-reply? 2 minutes na. May iba ka na, no? Number 4. Disorganized. Lumayo ka. Hindi, lapit ka. Hindi ko alam. Ako'y litong-lito. Kung mabilis kang ma-in love, chances are mataas ang anxious attachment mo. Yung feeling na, kailangan ko ng someone para mapatunayan na worth it ako. Kailangan ko ng someone para feeling ko buo ako. Kaya kahit bare minimum lang, good night, ingat, feeling mo is the man of your dreams. Pero here's the thing. Love should come from wholeness, not loneliness. At minsan, yung mabilis mong pag-fall ay hindi dahil sa taong yun, kundi dahil gusto mong may taong mag-fix sa feeling of emptiness na hindi mo pa na-acknowledge. Reason number 4, the fantasy effect. Love mo ba siya o character lang siya sa utak mo? Sino sa atin ang hindi pa na-in love sa idea ng tao? Lalo na kung mysterious, artist type, mahilig sa black and white, IG filters. Parang siya yung main character sa rom-com ng utak mo. This is called the fantasy effect, where you fall in love not with the person, but with your idea of them. Hindi mo pa siya talaga kilala, pero alam mo na agad na matalino siya, mabait, family-oriented, at mahilig sa kape sa umaga habang nakatingin sa ulan. Abay, screenplay ang peg mo, hindi relasyon. Kaya kapag nagka-reality check ka na, like nalaman mong di pala siya marunong mag-reply o may red flag, nasasaktan ka ng todo. Bakit? Kasi hindi lang siya ang nawala. Buong script ng future nyo sa utak mo na-cancel bigla. Mabilis kang ma-in love? Hindi ka baliw. Hindi ka desperate. Hindi ka marupok. At hindi ka OA. You're just wired differently. May dahilan sa likod ng mga nararamdaman mo. At hindi sila kabaliwan, kundi patterns na pwedeng matutunang i-manage. Kaya next time na may magpa-cute ulit sa'yo, bago ka magpa-apelyido, tanungin mo muna sarili mo, na-inlove ba ako sa kanya o sa idea ng atensyon, fantasy at dopamine na dala niya? Ganda mo, bes, pero hindi lahat ng kilig, love na agad. Kung gusto mong mas maintindihan ang sarili mong patterns sa pag-ibig, subscribe ka na sa Himig ng Karunungan. Dito, hindi ka lang matututo. Tatawa ka pa habang nag-heal. Like, comment, at share mo to sa kaibigan mong laging nauunang ma-fall, pero laging nahuli sa closure.